Hello, hello mga kadons! Magandang tanghali ay magandang hapon na po pala. Welcome to my life and welcome to my vlog again. So, meron po tayong pag-uusapan. Napaka-importante po nito. So, paki-like, share, comment na po kung gusto pong mag-share. Ay, maraming salamat po sa inyo. At sa mga lagi po nagla-like, nag-share, lagi sumusuporta sa akin, ay lagi din po ako nagpapasalamat sa mga sender ko po ng isa. Maraming salamat din po sa inyong lahat. So, ito nga po ang topic natin for today is about this, divorce. Divorce sa Japan at divorce sa Pilipinas. Alam niyo naman sa atin guys ay napakahirap talaga ng diborsyo, di ba? Napakahirap ng annulment. Kailangan may datong, kailangan mo ng attorney. Ang dami niya kasi ako naranasan ko na 'yan dahil nga napakahirap, di ba? Aabot ka pa ng 5 to 10 years bago ka ma-divorce or ma-annul sa Pinas. Wala naman kasing divorce, annulment ang tawag dito mga kadors. So dito sa Japan naman guys, ikinasal ka ngayon, pwede kang mag-divorce bukas. Ang kagandahan lang din dito, syempre, kung hindi mo mahal ang tamo, pwede kayo mag-divorce agad. Tapos, kung gusto may minamahal kang iba, pwede kayo magpakasal. Pag sa babae, ito, magandang topic ito. Pag sa babae, 100 days, pwede kang ulit magpakasal sa iba. Ang lalaki naman ay walang araw. Pwede kang mag-divorce yan, pwede kang magpakasal kinabukasan, di ba? Napaka-unfair lang naman. Pero, walang magagawa doon kasi ang mga babae kasi ay nabubuntis. So, kapag nag-divorce ka tapos ikinasal ka agad, ay bawal yun. Baka kasi sa ibang lalaki naman. Baka kasi dati mong asawa yun. Kaya need na 100 days bago magpakasal ulit sa iba. Ang mga Japanese. So, sa atin naman guys, ito lang po ang mahirap. Kaya ang dami mga nangangabit. Alam nyo kung bakit? Kasi nga walang divorce. Kaya wala na magagawa kundi mangabit na lang. Kasi nga hindi na nila mahal yung partner nila. Ay kumbaga, hindi nila ma-divorce, hindi nila ma-annul. So, nagiging, nagkakaroon sila ng mistress, di ba? Nagkakaroon sila ng kabit. Kasi nga, wala talagang divorce dyan sa Pilipinas. Kung magdi-divorce ka man, karamihan siguro marami yung talagang may anda. Number 1, yung may anda. Yung mga idol, yung mga celebrities, ang mga karamihang nakaka-annul. Pero yung mga sa ating mga normal, ang hirap po talaga. Dahil kailangan natin ng anda, isa na yon. Kailangan natin ng oras. Kailangan natin ng attorney at napakadami pa, di ba? So, ang hirap talaga ng diborsyo sa atin. Kaya, talagang, kailangan natin talagang maiba yung natin dyan, yung kultura ba dyan, yung panang presidente natin. So, ako kasi guys, naranasan ko talagang, annul na po ako dyan sa Pinas. So, ang dami ko talagang pinagginawang dyan. Nahirapan po talaga kami dyan. Kasi, yung asawa kong nasa heaven na ay, pangalawa ko na po siyang husband, pero kami po ay may anak. Sa una ko pong asawa, wala po kaming anak. So, 2 years lang kami sa una kong asawa dahil napakabata ko pa, nasa 17, 18 years old pa lang ako nung una kong ikinasal. So, ngayon nga, para may kasal ulit ako sa aking asawa, nawala akong asawa, ang tagal po namin naghintay, siguro 10 years siguro bago po ako na-annul sa Pinas. At saka ako saka kami nagpakasal ng asawa ko, tawag dito na Seki, kumbaga, na-apelyido na ako, nakuha ko na yung apelyido niya, yung parang ganun. So, ayun na nga kadons, ang kwan dito sa Pinas, kailangan mong may pera, gumastos talaga kami ng asawa. Yung asawa ko talagang gumastos dyan, yung nasa heaven, ginastosan niya. Umuwi ako sa Pinas ng 3 to 4 times ako umuwi sa Pinas para lang, dumalo para makipag-usap sa attorney. Tapos, kailangan pa pumasok sa judge. Yung yung pag ganun-ganun ka pa na, bakit kayo ang dami talagang kartihan kasi nga lalo pa ganyan na Japanese pa asawa mo. Kaya napakahirap ko dito ng, pag nandito kami sa Japan, mahirap din kasi ganun. Kasi Pilipina po ako. Kaya ang hirap ko talaga mag-annul. Kaya, kapag na-annul man ka man dito sa Japan, hindi ka annul sa Pilipinas. Parang hindi ka pa rin mapapakasal sa ibang Hapon. Kailangan mo munang ma-annul sa Pilipinas bago ka ma-annul dito sa Japan kasi ang hirap po talaga. Sa Japan napakadali lang talagang ma-annul. Dito ay annul divorce pala. Sa divorce may divorce kasi dito. Diyan naman sa Pinas ay annulment. So talagang ang hirap po talaga. Sana nga po yan sa atin sa Pilipinas ay magkaroon na ng divorce, di ba? Dahil matagal na pong topic yan, hindi pa po magawa ng solusyon kung bakit wala ang divorce dyan sa Pilipinas. O, tingnan nyo tuloy, ang dami tuloy nangangabit. Kasi nga, hindi na nga nila mahal yung partner nila, hindi nila mahiwalayan. Kasi nga, walang divorce, di ba? Kaya puro nangangabit na lang yung mga tao dyan, di ba? Puro nangangabit, di ba? So, kailangan po natin ng divorce talaga. Kailangan naman maging, naman tayo sa awareness naman tayo sa ibang mga bansa, di ba? Napakadali na ng divorce
dito sa ibang bansa, diyan na lang sa Pinas. So, dapat yan ay magawan na ng solusyon, di ba? Ang hirap na po talaga ng ganito na hindi mo na mahal yung partner mo, tapos, nagsasama pa rin kayo. Kailangan ng divorce yan. So, di ba? Ang ganda ng topic. So, yun lang guys, ang ating topic, ang divorce sa Japan at sa Pilipinas. Di ba? Napakagandang topic niya. Sana po na full watch nyo po ito dahil po sa content natin ay siguradong kasali ito. So, guys, maraming salamat po sa full watch ito, syempre. At sa mga nag-like, share, and comment po. Salamat po sa inyong lahat and I love you all.